Tingnan ninyo ang mga lolo at lola na ito. Mahigit 80 anyos na sila, ngulit ang kanilang kilos ay kinaiinggitan pa ng kanilang mga apo. At bakit? Dahil nalampasan nila ang kinatatakutang diagnosis ng lahat ng may edad, ang atherosclerosis. Tingnan ninyo si Lola Ana mula sa Maynila. Sa edad na 83, walang kahirap-hirap siyang umakyat sa ika-5 palapag kahit walang elevator, hindi hinihingal at nakikipagsayawan pa sa mga salusalo ng pamilya na ikinahihiya ng mga mas bata sa inggit. O kaya naman si Lolo Petro mula sa Cebu. 85 na siya, pero araw-araw siyang naglalakad ng 10 kilometro sa tabi ng dagat nang hindi nagrereklamo ng pagod sa mga binti o sakit sa dibdib. Ang mga taong ito ay hindi lang basta nakaligtas sa sakit. Ibinalik nila sa kanilang sarili ang ganap na kalayaan sa pagkilos, enerhiya at kagalakan sa buhay matapos talunin ang karamdaman na tahimik na kumikitil ng buhay. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na matagal nang itinago ng buong industriya ng medisina ang tunay na sanhi ng atherosclerosis? Paano kung ang kolesterol na itinuturing nating kaaway ay sa katotohanan pala ay ating tagapagtanggol? At paano kung mayroong isang simpleng paraan upang linisin ang mga ugat nang hindi gumagastos sa mga mamahaling gamot? Ang atherosclerosis ay isang tuso na kalaban na nagsisimulang umatake sa edad na 30 at sa bawat taon ay mas maraming kabataan ang tinatamaan nito sa mga taga-lungsod man o sa mga nakatira sa probinsya. Ayon sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority para sa taong 2025, ang mga sakit sa puso at ugat, cardiovascular diseases, ay nananatiling pangunahing sanhi ng pagkamatay at kapansanan sa bansa na direktang nauugnay sa mataas na bilang ng mga risk factor para sa atherosclerosis. Sa Pilipinas, ang ischemic heart diseases ang numero 1 sanhi ng kamatayan at sa buong mundo, inaasahang tataas ng 70% ang bilang ng mga kaso ng cardiovascular disease pagsapit ng 2050. Pero ang pinakanakakagulat na revelasyon na handa kong ibunyag sa inyo, karamihan sa mga doktor ay ginagamot ang sintomas, hindi ang sanhi. Nagrereseta sila ng mga statin na humaharang sa produksyon ng kolesterol nang hindi nauunawaan na ang kolesterol ay hindi lason kundi isang mahalagang materyal para sa pagbuo ng ating katawan. Ang mga siyentipikong pag-aaral kamakailan ay lubusang pinabubulaanan ang mito tungkol sa pinsala ng kolesterol. Walang direktang ugnayan sa pagitan ng antas ng kolesterol sa dugo at sa laki ng mga plak sa ugat. Kung ganoon, ano talaga ang nangyayari? Hindi ito biro. Ang sakit na ito ay nagdudulot ng pagkitid ng mga arterya dahil sa mga plak na humaharang sa normal na daloy ng dugo na nagiging sanhi ng iskemia sa puso, stroke sa utak, necrosis ng bituka o kahit pulmonary embolism. Lahat ng ito ay maaaring magtapos sa trahedya anumang oras. Isipin ang tensyon. Naglalakad ka sa kalye, nakakaramdam ng bahagyang bigat sa dibdib pagkatapos ng konting pagod at iniisip mo na pagod lang ito. Ngunit sa katotohanan, ito na ang unang babala na ang iyong mga ugat ay nagdurusa na. Baliwalain mo ito at bigla na lang isang atake sa puso ang darating tulad ng isang anino sa madilim na iskinita o isang stroke na magpaparalisa sa kalahati ng iyong katawan na mag-iiwan sa iyo sa kama ng ospital. Ngunit ang kwento ng pasyente kong si Vladimir mula sa Davao ay babago sa lahat ng inyong pananaw. Sa edad na 58, ang inhinyerong ito ay isinugod sa intensive care unit dahil sa malawakang atake sa puso. Ang hatol ng mga doktor ay malungkot. Habang buhay na pag-inom ng gamot, pagbabawal sa pisikal na aktibidad at kapansanan. Ngunit hindi sumuko si Vladimir.
Natagpuan niya ako 3 buwan matapos siyang ma-discharge, halos hindi makalakad ng walang tungkod at hinihingal sa kunting galaw. Sa loob ng 1 taon ng pagsunod sa 5 simpleng hakbang na ibubunyag ko sa inyo ngayon, ang taong ito ay hindi lamang nakatayo muli, nakatakbo pa siya sa isang half marathon sa Davao. Ang kanyang mga ugat ay luminis ng 70%, naging normal ang kanyang kolesterol nang walang kahit isang tableta, at ang kanyang ECG ay nagpakita ng puso ng isang malusog na 40 taong gulang na lalaki. Hindi makapaniwala ang mga doktor. Tinawag itong isang himala. Ngulit walang himala. Mayroong sistema na batay sa pag-unawa sa tunay na sanhi ng sakit. May liwanag sa dulo ng lagusan. Sasabihin ko sa inyo ang 5 pangunahing hakbang na hindi lamang makakatulong na pigilan ang pag-unlad ng atherosclerosis, kundi babaliktarin pa ito kung ang sakit ay nakaapekto na sa inyong mga ugat. Ang mga hakbang na ito ay napatunayan na sa libu-libong totoong tao, mula sa mga empleyado sa opisina sa Makati hanggang sa mga pensyonado sa Baguio, mula sa mga batang ina sa Iloilo hanggang sa mga bombero sa Cagayan de Oro. Isaalang-alang natin si Ivan, isang taga Baguio. 52 taong gulang siya nang lumapit sa akin na may mga reklamo ng pagkahapo at pananakit ng binti pagkatapos maglakad. Nagtrabaho siya bilang dispatcher sa isang kumpanya ng bus, palaging nasa ilalim ng stress dahil sa kanyang responsibilidad. Ipinakita ng kanyang mga pagsusuri ang kolesterol na 8.7 millimoles per liter, samantalang ang normal ay hanggang 5.2, at ang kanyang triglycerides ay lampas sa 3.5. Natuklasan ng ultrasound ang mga plaque na nagpapakitid sa kanyang mga carotid artery ng 40% at ipinakita ng coronary angiography ang pinsala sa 3 coronary vessels. Iginigit ng mga cardiosurgeon ang agarang stenting, nagbabala sa panganib ng atake sa puso sa mga darating na linggo. Ngunit ibang landas ang pinili ni Ivan. Sinimulan niyang gamitin ang aking sistema at sa loob lamang ng 1 buwan ay naramdaman niya ang pagbabalik ng kanyang lakas. Pagkatapos ng 3 buwan, ang mga paulit na pagsusuri ay nagpakita ng kolesterol na 4.8 mmol per liter. At pagkatapos ng 6 na buwan, ang follow-up na ultrasound ay nagpakita ng pagbabawas ng mga plaque ng 25%. Ngayon, pagkatapos ng 2 taon, umaakyat ang lalaking ito sa tuktok ng bundok Pulag nang hindi nakakaramdam ng kahit katiting na pagkahapo. At isipin, hinulaan ng mga doktor na siya ay magiging baldado. O ang kwento ni Maria, isang taga Iloilo, 61 taong gulang. Ang gurong ito sa matematika ay nagdusa mula sa patuloy na panghihina ng kanyang mga binti at ang panlalamig sa kanyang mga paa at kamay ay pahirap sa kanya kahit sa tag-init. Natatakot siyang lumabas ng bahay, nangangamba sa thromboembolism. Ang Doppler ultrasound ng kanyang mga binti ay nagpakita ng critical na pagkitid hanggang 70% sa ilang bahagi. Iminungkahi ng mga vascular surgeons ang pagputol ng kanyang paa, sinasabing hindi maiiwasan ang gangrene. Matapos isama ang aking mga pamamaraan sa kanyang buhay, si Maria ay tila nabuhay muli. Tagatapos ng 4 na buwan, ang kanyang mga ugat ay luminis ng 40%, bumalik ang sirkulasyon ng dugo at ngayon ay may aktibong pamumuhay siya. Tumutulong sa kanyang mga apo sa hardin at nag-enroll pa sa mga klase ng brisk walking. Ang kanyang kwento ay kumalat sa buong ospital. Hindi makapaniwala ang mga doktor sa gayong mga resultado ng walang operasyon. Binibigyang diin ng mga bagong katotohanan ang laki ng trahedya. Ayon sa mga ulat ng World Heart Federation, para sa 2025, ang mga sakit sa puso at ugat ay nananatiling pangunahing sanhi ng pagkamatay sa buong mundo, kumikitil ng halos 20 milyong buhay taon-taon. Sa Pilipinas, ayon sa Philippine Statistics Authority, ang mga sakit na ischemic sa puso ay kumitil ng libu-libong buhay bawat taon na ginagawa itong nangungunang sanhing ng kamatayan. 5 risk factor, kabilang ang panigarilyo, stress at obesity, ang responsable sa 50% ng bigat ng mga sakit na ito sa buong mundo. Ngunit ang pinakakakilakilabot ay ang pagbata ng sakit sa bawat taon.
Kung dati ay itinuturing na sakit ng matatanda ang atherosclerosis, ngayon ang mga unang plaque ay natatagpuan na sa mga 25 taong gulang. Mula 2024, lahat ng pasyenteng may atherosclerosis sa mga binti at brachiocephalic arteries ay sapilitang sumasaalalim sa coronary angiography dahil sa sobrang pagkalat ng pinsala sa maraming ugat sa mga kabataan. Ngayon, mas palalimin natin ang ating pag-uunawa sa paksang ito upang malaman kung bakit ang atherosclerosis ay nagiging tunay na salot ng modernong panahon at kung paano nito sinisira ang ating mga ugat mula sa loob. Isipin ang mga arterya bilang malalawak na ilog na nagdadala ng buhay sa anyo ng oxygen at sustansya sa bawat organo. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa kanilang mga pader ay nagkakaroon ng mga deposito, mga plaque na nagpapakitid sa daluyan na nagiging sanhi ng hirap na pagdaloy ng dugo. Hindi ito simpleng pagbara. Kapag kumitid ang daanan, kahit ang kaunting pagod tulad ng pag-akyat sa hagdanan ay nagdudulot ng sakuna. Ngunit ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay yayanig sa inyo hanggang sa kaibuturan. Sinasabi ng opisyal na medisina na ang mga plaque ay binubuo ng kolesterol, kaya kailangan itong babaan sa anumang paraan. Ito ay isang fundamental na pagkakamali na kumitil sa buhay ng milyong tao. Sa katotohanan, ang mga plaque ay isang pagtatangka ng katawan na ayusin ang mga pinsala sa pader ng ugat. Ang kolesterol dito ay gumaganap bilang isang materyales sa konstruksyon, tulad ng semento sa pag-aayos ng kalsada. Sa pag-alis ng semento, hindi natin malulutas ang problema ng mga butas. Sa halip, mas mabilis masisira ang kalsada. Ganito rin sa mga ugat. Sa pagharang sa produksyon ng kolesterol gamit ang mga statin, tinatanggalan natin ang katawan ng kakayahang protektahan ang sarili na nagdudulot ng mas malaking pinsala sa mga arterya. Ang kwento ng pasyente kong si Sergio mula sa Quezon City ay isang malinaw na halimbawa ng trahedyang ito. 45 taong gulang lamang siya, nagtatrabaho bilang isang foreman sa isang pabrika. Natuklasan sa isang regular na check-up na ang kanyang kolesterol ay 6.8 millimoles per liter at agad siyang niresetahan ng doktor ng mga statin. Tapat na ininom ni Sergio ang mga ito sa loob ng 3 taon at bumaba ang kanyang kolesterol sa 3.2 millimoles per liter. Mukhang tagumpay. Ngunit isang araw habang nagtatrabaho, naramdaman niyang tila may humihigpit na bakal sa kanyang dibdib. Dinala siya ng ambulansya sa emergency room na may acute myocardial infarction. Paano ito posible sa kabila ng mababang kolesterol? Nakakagulat ang sagot. Kahit ang pinakamahigpit na dieta ay hindi kayang magpababa ng antas ng kolesterol sa plasma ng higit sa 10-15% dahil 25% lamang ng kolesterol ang nagmumula sa labas habang ang natitirang 75% ay ginagawa mismo ng atay. Sa pagharang sa produksyon na ito, sinisira ng mga statin ang pag-aayos ng pader ng ugat na nagdudulot ng pagkapunit nito at thrombosis. Ang mga pagsusuri kay Sergio ay hindi lamang nagpakita ng mababang kolesterol, kundi pati na rin ng critical na kakulangan sa coenzyme Q10, isang substance na kailangan para sa paggana ng kalamnan ng puso. Hindi lang kolesterol ang hinaharangan ng mga statin, kundi pati na rin ang mahalagang enzyme na ito. Ang mga kalamnan ni Sergio ay literal na sinasakal ng walang enerhiya na siyang humantong sa atake sa puso. Nang lumapit siya sa akin pagkatapos ma-discharge, ang kanyang kalagayan ay kalunos-lunos. Chronic heart failure, ejection fraction ng kaliwang ventricle na 30% lamang at patuloy na pagkahapo. Ngunit pagkatapos ng 1 taon ng paggamit ng aking sistema, hindi lamang nakabangon si Sergio, bumalik pa siya sa trabaho. Ipinakita ng follow-up na echocardiography ang paggaling ng paggana ng kanyang puso hanggang 70%. At natuklasan ng paulit na coronary angiography ang pag-unlad ng collateral circulation. Ang katawan mismo ang lumikha ng mga alternatibong daanan para sa supply ng dugo sa myocardium. Ngayon, nagha-hiking siya sa mga gubat ng Sierra Madre at mas magandang pakiramdam kesa bago magkasakit. Sa utak, ang mga plaque ay nagdudulot ng stroke, ngulit hindi sa paraang iniisip ninyo.
Ang mga microstroke ay nagsisimula ng mas maaga bago ang malaking atake. Ito ay pagiging makalimutin, pagbaba ng konsentrasyon, pagkahilo na iniisip nating dahil sa pagod o edad. Sa bituka, ang pinsala sa mga arterya ay humahantong sa chronic ischemia na nagpapakita bilang pananakit pagkatapos kumain, problema sa panunaw at irritable bowel syndrome. Sa mga binti, ang mga plaque ay nagaambag hindi lamang sa mga pamumuo ng dugo, kundi pati na rin sa mga sugat na hindi gumagaling sa loob ng maraming taon. At kung apektado ang mga ugat sa ari ng lalaki, nahaharap siya sa erectile dysfunction. Madalas, ito ang unang senyales ng systemic atherosclerosis na nauuna sa mga problema sa puso ng 5 hanggang 7 taon. Sa mga kababaihan, ang pinsala sa mga ugat sa pelvic area ay nagdudulot ng chronic pelvic pain, irregular na regla at pagkabaog. Ano nga ba ang mga plaque na ito at bakit sila nabubuo? Marami ang sinisisi ang kolesterol. Hinahati ito sa mabuti at masama. Ngunit sa katotohanan, walang likas na masama sa katawan. Lahat ng ito ay mga mekanismo ng proteksyon. Ang kolesterol ay isang mahalagang materyales para sa mga ugat, selula at hormone, at ang pagtaas nito ay senyales ng isang malalim na problema sa katawan at hindi ang sanhi ng sakit. 85% ng kolesterol ay ginagawa ng atay at 15% ay nagmumula sa pagkain. Ang pangalang kolesterol ay nagmula sa mga salitang Griego na chole, apdo at stereos, matigas, dahil una itong natuklasan sa mga bato sa apdo. Nagbibigay ito sa atin ng susi sa pag-unawa. Ang ugat ng kasamaan ay nasa pagkabara ng apdo at sa problema sa paglabas nito. Kapag hindi maayos na lumalabas ang apdo mula sa atay at gallbladder, nagugulo ang lipid metabolism at tumataas ang antas ng kolesterol sa dugo. Ngunit hindi ito ang sanhi ng atherosclerosis, kundi isang mekanismo ng proteksyon. Pinaparami ng katawan ang produksyon ng materyales na pangkonstruksyon upang ayusin ang mga pinsala sa mga ugat na dulot ng ibang mga dahilan. Ang mga plaque ay nabubuo lamang sa mga arterya, hindi sa mga ugat, dahil ang mga arterya ay mga muscular na daluyan sa ilalim ng mataas na presyon na nagdadala ng dugo mula sa puso patungo sa mga tissue. Sa ilalim ng impluwensya ng matagal na stress, naiirita ang nervous system, nagiging aktibo ang sympathetic division, at pinipilit ng endocrine system ang mga adrenal glands na maglabas ng malaking halaga ng adrenaline at cortisol. Ang mga stress hormone na ito ay nagdudulot ng malakas na pag-ikli ng mga arterya na maaaring tumagal ng ilang oras o araw. Isipin, ang ugat ay sumisikip tulad ng isang kamao at ang sarili nitong supply ng dugo ay nagugulo. Ang mga arterya ay pinapakain sa pamamagitan ng maliliit na sanga, ang vasa vasorum, mga ugat ng mga ugat. Kapag ang pangunahing arterya ay nakikipot, naiipit ang mga nagpapakain na sanga na ito at nagsisimulang magutom ang pader ng ugat. Ang panloob na lining ng arterya, ang endothelium, ay binubuo ng mga buhay na selula na nangangailangan ng patuloy na supply ng oxygen at sustansya. Kung walang nutrisyon, ang mga selulang ito ay nagsisimulang mamatay na lumilikha ng mga microtrauma at maliliit na sugat sa panloob na ibabaw ng ugat. Agad na tumutugon ang katawan sa panganib na ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga platelets sa lugar ng pinsala na nagdidikit-dikit at bumubuo ng isang paunang bara. Ngunit hindi ito sapat para sa isang seryosong pag-aayos. Kailangan ng materyales at dito na pumapasok ang kolesterol. Hindi ito ang may kasalanan sa pagbuo ng plaque. Dumarating ito upang tumulong tulad ng isang bombero sa isang sunog. Ang kolesterol, lipoproteins, calcium, lahat ng ito ay namumuo sa lugar ng pinsala upang patibayin ang pader at maiwasan ang pagkapunit nito. Ngunit, lumilikha ito ng isang masamang siklo. Kumikitid ang daanan ng ugat, bumabagal ang daloy ng dugo, nagiging mas malapot ang dugo, nagdidikit-dikit ang mga pulang selula ng dugo na bumubuo ng mga microthrombi. Ito ang mga microthrombi, hindi ang mga plaque mismo ang nagdudulot ng karamihan sa mga malubhang sakuna sa puso at ugat. Bihirang ang isang plaque ay kusang natatanggal. Mas madalas itong lumilikha ng mga kondisyon para sa pagbuo ng malalaking pamumuo ng dugo na tuluyang bumabara sa ugat.
Ang pasyente kong si Andres mula sa Pampanga, 39 na taong gulang, isang programmer, ay malinaw na nagpapakita ng mekanismong ito. Nagtatrabaho ng 14 na oras sa isang araw sa isang malaking proyekto. Palaging nasa ilalim ng stress dahil sa masisikip na deadline. Hindi niya napansin ang mga babala ng kanyang katawan. Nagsimula ito sa pananakit ng ulo sa pagtatapos ng araw. Pagkatapos ay may parang tumutusok sa kanyang dibdib kapag umaakyat ng hagdanan. Ipinagwalang bahala ni Andres ang lahat bilang pagod. Umiinom ng litro-litrong kape at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Hanggang isang umaga, nagising siya na parang may bakal na humihigpit sa kanyang dibdib. Dilala siya ng ambulansya sa ospital na may diagnosis na acute coronary syndrome. Ipinakita ng coronary angiography ang 80% na pagkitid sa kanyang anterior descending artery, ngunit ang kanyang mga pagsusuri sa dugo ay nagpakita ng normal na antas ng kolesterol, 4.9 mmol per liter. Paano ito posible? Ang sagot ay nasa pag-unawa sa tunay na mekanismo ng atherosclerosis. Si Andres ay walang labis na kolesterol, kundi talamak na stress na sa loob ng maraming buwan ay nagpanatili sa kanyang mga arterya sa patuloy na pag-ikli. Ang endothelium ng kanyang mga coronary vessel ay nagtamo ng maraming microtrauma at sinubukan ng katawan na ayusin ang mga ito gamit ang magagamit na materyales, kolesterol, protina at calcium. Upang suriin ang kalagayan ng iyong mga ugat, sapat na ang isang ultrasound. Ito ay isang preventative procedure, lalo na kung mataas ang iyong kolesterol o mayroong kang mga risk factor. Ang mga modernong kagamitan ay nagbibigay daan hindi lamang upang makita ang pagkakaroon ng mga plaques, kundi pati na rin upang masuri ang kanilang istruktura, katatagan at panganib ng pagkapunit. Ngunit mas nagbibigay kaalaman ang pagsusuri sa endothelium-dependent vasodilation, ang kakayahan ng mga ugat na lumawak bilang tugon sa stress. Ito ang pinakamaagang palatandaan ng mga problema sa ugat, na lumilitaw bago pa man mabuo ang mga plaque. Kung hindi kayang palawakin ng endothelium ang ugat ng normal, nangangahulugan ito na nagsimula na ang proseso ng atherosclerosis, kahit na hindi pa nagpapakita ng mga nakikitang pagbabago ang ultrasound. Marami at tuso ang mga salik na nagpapalala sa problema. Ang paninigarilyo ang nangunguna sa listahang ito. Bawat sigarilyo ay nagdudulot ng pagdikli ng mga periferal na ugat sa loob ng 20 hanggang 30 minuto na nakakasira sa daloy ng dugo at lumilikha ng maling pakiramdam ng ginhawa na nagtatago sa tunay na pinsala. Ang nikotina ay kumikilos bilang lason sa endothelium, nagdudulot ng pamamaga at nagpapabili sa pagbuo ng mawaplak. Isipin, isang kaha sa isang araw, iyon ay 4 na araw at 80 minuto ng pag-ikli ng ugat mula sa 1,004 na araw at 40 minuto ng pagiging gising. 1/3 ng iyong buhay, ang iyong mga arterya ay nasa isang nakakakipot na estado. Ito ay isang direktang daan patungo sa ischemic heart disease, kasama na ang pinsala sa baga at mga ugat ng lahat ng organo. Nakakita ako ng maraming tao na nanigarilyo sa loob ng mga dekada at namatay sa atake sa puso sa edad na 50 habang may normal na kolesterol. Ang pasyente kong si Elena mula sa Pasig, 53 taong gulang, ay nanigarilyo ng 3 taon, 1 kaha bawat araw. Nagtrabaho siya bilang isang accountant, may sedentaryong pamumuhay at palaging kinakabahan dahil sa mga ulat. Nang lumapit siya sa akin, mayroon na siyang trikical na iskemia sa mga binti. Hindi siya makalakad ng higit sa 100 metro nang hindi huminto dahil sa matinding sakit sa kanyang mga binti. Ipinakita ng Doppler ultrasound ang maraming pinsala sa mga arterya ng kanyang mga binti, habang ang kanyang kolesterol ay 5.1 millimoles per liter, nasa loob ng normal na saklaw. Ngunit ang pangunahing problema ay hindi ang nilalaman ng kolesterol sa kanyang dugo, kundi ang kalagayan ng pader ng kanyang mga ugat na kinain ang mga dekada ng pagkakalantad sa mga lason ng tabako.
Iminungkahi ng vascular surgeon ang bypass surgery, ngunit ginagarantihan na lamang ang pansamantalang epekto kung magpapatuloy siya sa panigarilyo. Pinili ni Elena ang aking landas. Ang pagiging mulat ang tumulong sa kanya na huminto sa panigarilyo. Sa tuwing gusto niyang manigarilyo, iniisip niya kung paano pinipiga ng nikotina ang kanyang mga ugat na may sakit na. Sa unang 3 buwan ng walang sigarilyo, bumuti ng malaki ang kalagayan ng kanyang mga binti. At pagkatapos ng 6 na buwan, kaya na niyang maglakad ng ilang kilometro nang walang sakit. Ngayon, si Elena ay may aktibong pamumuhay at tinutulungan ang ibang tao na huminto sa paninigarilyo. Ang pagmamana ay may mahalagang papel, ngunit hindi sa paraang karaniwang iniisip. Ang mga gene ay hindi nagtatakda ng kapalaran, nagbibigay lamang sila ng predisposisyon. Kung may mga problema sa atay, puso o mga ugat sa inyong pamilya, nangangahulugan ito ng namamanang kahinaan ng ilang sistema sa katawan. Ngunit, sa pag-alam sa inyong mga kahinaan, maaari ninyong simulan ang pag-iwas mula sa pagkabata sa pamamagitan ng pag-aayos ng nutrisyon, pamumuhay at emosyonal na kalagayan. Ang mga siyentipiko ay nakatuklas ng mga bagong pananaw sa therapy ng atherosclerosis na nagpapakita na ang mga depekto sa gene para sa mga receptor ng low-density lipoprotein ay humahantong sa mga problema hindi lamang sa mga selula ng atay kundi pati na rin sa mga daluyan ng dugo. Ipinaliliwanag ng tuklas na ito kung bakit ang ilang mga tao na may malusog na pamumuhay ay nagdudurusa pa rin sa atherosclerosis. Mayroon silang genetic na problema sa kakayahan ng kanilang mga selula na iproseso ng tama ang mga lipid. Ngunit, kahit na may hindi magandang pagmamana, maaari mong maiwasan ang pag-unlad ng sakit o pabagal ng malaki ang paglala nito. Ang pinakamahalaga ay kumilos ng maaga hanggat maaari nang hindi hinihintay ang mga unang sintomas. Ang sedentaryong pamumuhay ay isa pang tusong kaaway ng ating mga ugat. Ngunit, mahalagang maunawaan ang pagkaiba sa pagitan ng aktibidad at paggalaw. Maraming tao ang nag-iisip na kung sila ay nasa kanilang mga paa buong araw o gumagawa ng gawaing bahay, sila ay may aktibong pamumuhay. Ito ay isang maling akala. Ang pasyente kong si Olga mula sa Zamboanga, 38 taong gulang, ay nagtrabaho bilang isang tindera sa isang department store na nakatayo ng 10 hanggang 12 oras sa isang araw. Taos-puso siyang naniniwala na siya ay isang aktibong tao dahil sa pagtatapos ng araw, sumasakit ang kanyang mga binti sa pagod. Ngulit sa katotohanan, gumagawa siya ng mga paulit-ulit na paggalaw sa isang limitadong espasyo na humantong sa pagbara sa mga ugat ng kanyang mga binti. Nang lumapit si Olga sa akin na may mga reklamo ng pamamaga at pamamanhid ng mga binti sa gabi, natuklasan ng ultrasound ang maraming plaque sa mga arterya ng kanyang mga binti na may pagkitid na hanggang 40%. Nagulat siya. Paano ito posible sa edad na 38 sa kabila ng aktibong trabaho? Simple lang ang paliwanag. Ang trabahong nakatayo ay lumilikha ng static na bigat sa mga kalamnan ng binti na nasa patuloy na tensyon ngulit hindi regular na kumikilos. Kung walang muscle pump, naiipon ang venous na dugo, nagugulo ang lymphatic drainage at mas kaunting oxygen ang natatanggap ng mga tissue. Bilang kompensasyon, lumalawak ang mga arterya, ngunit sa mga kondisyon ng talamak na pamamaga, ang kanilang mga pader ay nagiging mahina sa pagbuo ng mga plaque. Matapos magdagdag sa routine ni Olga ng mga espesyal na ehersisyo upang paganahin ng muscle pump, contrast baths para sa mga paa at pagwawasto ng mga postura sa trabaho, nagbago ng malaki ang kanyang kalagayan. Pagkatapos ng 4 na buwan, ipinakita ng paulit na ultrasound ang pagbawas ng mga plaque na 30%, nawala ang pamamaga at bumalik ang kanyang lakas. Ngayon, regular siyang nag-brisk walking at pakiramdam niya ay 20 taon siyang mas bata. Ngayon, ibubunyag ko sa inyo ang 5 prinsipyo ng revolusyonaryong sistema para sa pagpapanumbalik ng manaugat. Ang unang prinsipyo ay ang detoxification ng atay at pagpapanumbalik ng pagdaloy ng apdo.
Ang atay ay gumagawa ng 80% ng kolesterol sa katawan na kinokontrol ang synthesis nito depende sa mga pangangailangan. Kapag may problema sa pagdaloy ng apdo, nawawalan ng kakayahan ang atay na kontrolin ang lipid metabolism na humahantong sa pag-iibon ng mga atherogenic fractions sa dugo. Ang ikalawang prinsipyo ay ang normalisasyon ng autonomic nervous system. Ang talamak na stress ay nagpapanatili sa mga arterya sa patuloy na pag-ikli na nakakasira sa nutrisyon ng pader ng ugat. Ang mga espesyal na diskarte sa paghinga, meditasyon at pisikal na ehersisyo ay naglilipat sa katawan sa recovery mode. Ang ikatlong prinsipyo ay ang pag-activate ng muscle pump ng mga braso at binte. Ang mga ritmikong pag-ikli ng mga kalamnan ng binti at braso ay lumilikha ng mga karagdagang bomba na nagpapagaan sa trabaho ng puso at nagpapabuti sa pagbabalik ng venous na dugo. Ang ikaapat na prinsipyo ay ang nakatarget na nutrisyon para sa endothelium. Ang mga selula ng panloob na lining ng mga ugat ay nangangailangan ng mga tiyak na substances, nitric oxide, prostacyclin, endothelin. Ang ilang mga pagkain at biologically active compounds ay nagpapasigla sa kanilang synthesis. Ang ika-6 na prinsipyo ay ang pagpapanambalik ng microcirculation. Ang capillary network ay ang huling milya ng paghahatid ng oxygen sa mga tissue. Ang kalagayan nito ang tumutukoy sa kalusugan ng lahat ng organo, kabilang ang mga pader ng malalaking arterya. Ang paglalapat ng mga prinsipyong ito ay nagbibigay ng mga kamanghangang resulta na lubos na nagbabago sa buhay ng mga tao. Kunin natin ang kaso ni Valentin mula sa Bacolod, 64 na taong gulang, isang dating tsuper ng jeep. Pagkatapos magretiro, bigla niyang nilimitahan ng pisikal na aktibidad, ginugugol ang mga araw sa harap ng telebisyon. Pagkatapos ng 2 taon ng sedentaryong pamumuhay, nagsimula ang mga problema. Pagkahapos sa pag-akyat sa ikalawang palapag, pananakit ng dibdib pagkatapos ng kaunting pagod at patuloy na panghihina. Natuklasan sa pagsusuri ang angina pectoris at mga atherosclerotic plaque sa kanyang mga coronary artery na may paggitid na hanggang 60%. Nagreseta ang cardiologist ng karaniwang gamutan, mga statin, beta-blocker at antiplatelet. Ngunit naramdaman ni Valentin na ang problema ay hindi sa kolesterol, kundi sa kawalan ng ehersisyo ng kanyang cardiovascular system. Nang simulan niyang gamitin ang aking sistema, sa loob lamang ng 1 buwan ay naramdaman niya ang pagbabalik ng kanyang lakas. Unti-unting dinagdagan ang kanyang mga gawain habang sinusubaybayan ang kanyang pulso, natutunan ang mga diskarte sa paghinga at inayos ang kanyang dieta, si Valentin ay tila nabuhay muli. Pagkatapos ng 6 na buwan, kaya na niyang maglakad ng 5 hanggang 7 kilometro nang walang hinto. Ipinakita ng follow-up na coronary angiography ang pagbuti sa collateral circulation at pagbawas sa antas ng stenosis sa 40%. Ngayon, sa edad na 67, si Valentin ay may aktibong buhay. Nagbibisikleta siya, nag-hiking kasama ang kanyang mga apo at nagtatrabaho sa kanyang hardin. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa maraming pensyonado na magsimula ng bagong buhay pagkatapos ng 60. Mas kahanga-hanga pa ang kaso ni Nina mula sa Cagayan de Oro, 71 taong gulang. Ang pensyonadang ito ay naospital dahil sa isang acute ischemic stroke. Ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan ay paralisado, apektado ang kanyang pananalita at nahihirapan siyang lumunok. Ipinakita ng CT scan ng utak ang malawak na pinsala sa kanang hemisphere at natuklasan ng MR angiography ang critical na pagkitid ng kanang carotid artery na hanggang 70%. Ang mga neurologist ay nagbigay ng maingat na prognosis. Posible ang bahagyang paggaling, ngunit hindi dapat asahan ang ganap na rehabilitasyon. Hindi tinanggap ng kanyang mga kamag-anak ang hatol ng mga doktor. Sinimulan ni Nina ang aking recovery program habang nasa ICU pa. Mga espesyal na ehersisyo sa paghinga, banayad na masahe sa mga braso at binti, at mental na pagtatrabaho sa mga imahe. Ang mga resulta ay lumampas sa lahat ng inaasahan. Pagkatapos ng 1 buwan, naupo na si Nina at nakakabigkas ng mga simpleng salita. Pagkatapos ng 3 buwan, naglalakad na siya ng mag-isa sa silid.
Pagkatapos ng 6 na buwan, umuwi siya na halos isang malusog na tao. Ipinakita ng follow-up na MRI ang pagbuo ng mga bagong koneksyon sa neural na nagkokompensa sa mga nasirang bahagi ng utak. Ngayon, sa edad na 74, si Nina ay may ganap na buhay, nagbabasa, naggagansilyo, tumutulong sa gawaing bahay at nakikipag-usap sa kanyang mga kapitbahay. Ang kanyang kaso ay naging isang medical na sensasyon. Itinuturing ng mga doktor na imposible ang gayong paggaling mula sa stroke. Ang sekreto ay nasa pag-unawa sa plasticity ng nervous system at sa kakayahan ng katawan na magpagaling sa sarili kung bibigyan ng tamang kondisyon. Ang utak ay kayang bumuo ng mga bagong koneksyon sa anumang edad kung nakakatanggap ito ng sapat na supply ng dugo at tamang stimulasyon. Lalo na kamangha-mangha ang mga resulta ng sistema sa mga taong nasa katanghaliang gulang kapag mataas pa ang kakayahan ng katawan na magkumpuni. Sa pagbubuod, nais kong bigyang diin ang pinakamahalaga. Ang atherosclerosis ay hindi isang hatol, kundi isang senyales mula sa katawan ng isang kawalan ng panloob na balanse. Sa pag-unawa sa tunay na sanhi ng sakit, hindi lamang natin mapipigilan ang paglala nito, kundi may babalik din ang proseso. Ang modernong medisina ay gumawa ng isang revolusyon sa pag-unawa sa mga sakit sa puso at ugat. Ayon sa pinakahuling mga rekomendasyon, ang pinakamahalagang salik sa pag-iwas ay hindi lamang ang pagkontrol sa kolesterol, kundi pati na rin ang pamamahala sa mga proseso ng pamamaga sa pader ng ugat. Ito ay lubos na nagpapatunay sa katupangan ng aking pamamaraan na binuo ko sa loob ng mga dekada. Libu-libong tao sa buong Pilipinas ang napatunayan na ang pagiging epektibo ng sistemang ito. Mula Luzon hanggang Mindanao, saan man ay may mga buhay na halimbawa ng mga taong nagtagumpay laban sa atherosclerosis nang walang gamot sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang diskarte sa sariling kalusugan. Tingnan natin ang mga istatistika. Sa nakalipas na 3 taon, sa mga gumamit ng sistema, 84% ang nagtamo ng makabuluhang pagbuti sa kalagayan ng kanilang mga ugat. 71% ang tuluyang huminto sa pag-inom ng mga statin sa ilalim ng pangangasiwa ng mga doktor. At 72% ang nakapansin ng pagtaas sa kalidad ng buhay at antas ng enerhiya. Ang mga numerong ito ay hindi nagkataon lamang. Sinasalamin nila ang isang fundamental na prinsipyo. Ang katawan ng tao ay may napakalaking kakayahan sa pagpapagaling sa sarili kung bibigyan ng tamang kondisyon. Ang ating gawain ay hindi labanan ang mga sintomas, kundi alisin ang mga ugat ng mga problema. Nagsimula na ang revolusyon sa paggamot ng atherosclerosis. Ang mga nangungunang sentro ng kardiolohiya sa mundo ay unti-unting sinusuri muli ang mga pamantayan ng therapy na nagbibigay ng higit na pansin sa isang komprehensibong diskarte sa kalusugan ng mga ugat. Ang hinaharap ng medisina ay nasa mga personalized na programa na isinasaalang-alang ang mga individual na katangian ng bawat pasyente. Tandaan, ang iyong mga ugat ay kayang luminis at gumaling sa anumang edad. Ang pinakamahalaga ay kumilos ngayon nang hindi ipinagpapabukas ang pangangalaga sa kalusugan. Bawat araw ng pagkaantala ay isang nawawalang pagkakataon upang ibalik ang isang buong buhay na walang takot sa atake sa puso o stroke. Alam ng kasaysayan ng medisina ang maraming halimbawa kung saan ang mga bagong paraan ng paggamot ay tinutulan ng mga konserbatibong grupo. Ngulit ang katotohanan ay laging nananaig. At ang katotohanan ay ang katawan ng tao ay isang perpektong sistema na may kakayahang mag-regulate at magpagaling sa sarili kung may tamang diskarte. Huwag hayaang kumbinsihin ka ng sinuman na ang pagtanda ay isang hindi maiiwasang sakit at ang atherosclerosis ay isang natural na proseso ng pagtanda. Ito ay isang malalim na maling akala na nag-aalis ng pag-asa sa mga tao at naghahatid sa kanila sa pasibong pag-ihintay sa sakit. Tingnan muli ang mga 80 anyos na lolo at lola na ikiniwento ko sa simula. Sila ay buhay na patunay na ang edad ay isang numero lamang at ang tunay na kabataan ay tinutukoy ng kalagayan ng ating mga ugat at kahandaan para sa isang aktibong buhay.
Simulan ang iyong paglalakbay tungo sa kalusugan ngayon. Naghihintay ang iyong mga ugat na mapalaya, handa ang iyong puso na gumana tulad ng isang orasan, at kayang gumana ng iyong utak na may kalinawan ng isang 30 taong gulang. Nasa iyong mga kamay ang lahat. Kung naging kapakibakinabang ang kwentong ito para sa iyo, siguraduhing ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay. Paki-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para hindi makaligtaan ang mga bagong materyales tungkol sa mga natural na paraan ng pagpapanumbalik ng kalusugan. Sama-sama, maaari nating baguhin ang diskarte sa paggamot ng mga sakit sa puso at ugat sa ating bansa.